May isang napakalalim na revelasyon sa Biblia na halos hindi na pag-uusapan. Kahit matagal na itong nakasulat, nananatili pa rin itong parang nakatago sa paningin ng karamihan. Sa loob ng mga pahina ng kasulatan, may mga pahiwatig tungkol sa mga nilalang na umiiral na bago pa man nabuhay si Adan. Mga nilalang na talagang naroon na habang isinilang pa lang ang mga bituin. Sa makatuwid ito ang mga saksi sa unang tunog na humubog sa mga dagat. Sila ang mga nakamasid ng unti-unting umangat ang mga unang bundok mula sa lupa. Pero ang tanong ay, sino sila? Bakit bihira silang banggitin sa mga sermon sa simbahan ngayon? At ano ang nangyari sa mga nilalang na ito? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang simula ng ating paglalakbay ay nasa Aklat ng Job, isa sa pinakamatanda at pinakamisteryosong aklat sa Biblia. Dito, diretsong kinakausap ng Diyos si Job. Ipinapakita kung gaano kalimitado ang pagkaunawa ng tao pagdating sa paglikha ng mundo. Sabi ng Diyos, ayon sa Job chapter 38 verses 4 to 7. Where were you when I laid the foundations of the earth, when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy? Sa iilang talatang ito, may isang detalye na madalas hindi napapansin. Bago pa likhain ng sangkatauhan, mayroon ng tinatawag na sons of God. Hindi sila likha ng imahinasyon. Sila ay malinaw na binanggit bilang mga saksi sa mismong pagsisimula ng lahat. Hindi lang sila basta naroon, nagalak sila. Nagsabay-sabay silang umawit habang hinahati ng Diyos ang mga tubig, itinataas ang mga lupa, at inaayos ang dating magulong anyo ng mundo. Para silang isang espiritual na kapulungan na nanonood habang itinatayo ng mailalang ang pundasyon ng realidad. Hindi detalyado ang itsura nila sa Biblia. Walang malinaw na paglalarawan kung ano ang anyo nila. Pero malinaw ang isang bagay. Sila ay umiiral na, may kamalayan at may akses sa presensya ng Diyos mismo. Nakita nila ang bawat yugto ng paglikha na parang nanonood ng isang banal na gawaing hindi pa nasasaksihan ng tao. Isang maikli pero napakalakas na sulyap ito sa isang mas malawak na kwento. Isang kwento na mas malaki kaysa sa karaniwang itinuturo tungkol sa creation. At ang revelasyong ito ay nagbubukas ng mga tanong sa kung saan talaga nagsimula ang lahat. Kung ang tao ay hindi ang unang saksi, kung may mga nilalang na nauna pa sa atin, ano ang papel nila sa mas malaking plano ng Diyos? At dito pa lamang talaga nagsisimula ang mas malalim na bahagi ng kwento. Marami ang naniniwala na ang aklat ng Genesis ang mismong umpisa ng lahat. Pero kung pagbabatayan ng sinabi ng Diyos kay Job, mas malawak pala ang larawan. Ipinapakita nito na bago pa dumating ang tao, mayroon ng isang may kamalayang espiritual na kaayusan. Isang mundo ng mga nilalang na naroon na at nasaksihan ang pagdating ng sangkatauhan. Alam ito ng mga sinaunang Hebreo. Sa mga lumang teksto, malinaw na kinikilala ang pag-iral ng ganitong mga nilalang. Ngunit habang lumilipas ang mga siglo, tila unti-unting pinalambot ang bahaging ito ng kwento. May mga detalye na nakalimutan, may mga bahagi na hindi na binigyang diin at ang iba ay tuluyang hindi na pinag-usapan. Kaya lumalabas ang tanong, bakit maraming iskolar ang umiiwas sa mas malalim na pagtalakay tungkol dito? Bakit bihira nating marinig ang tungkol sa mga sons of God na saksi sa pagsilang ng mundo? Maaaring dahil ang kwentong ito ay bumubukas sa mga katotohanang mas nagpapalawak sa ating pag-unawa sa creation. Mga espiritual na dimensyon na lampas pa sa agarang kayang intindihin ng tao. Ipinapahiwatig ng Biblia na may umiiral ng isang heavenly hierarchy, isang aktibong espiritual na komunidad na gumagalaw na mula pa sa pinakaunang sandali ng pagbuo ng kosmos. At dito na pumapasok ang mga tanong na hindi maiiwasan. Kung may mga sons of God na bago pa kay Adan, ano ang tungkulin nila? Paano sila may kaugnayan sa mailalang? At bakit tila pasilip-silip lang ang banggit sa kanila? Parang mga piraso ng mas malaking kwento na hindi pa buo ang ipinapakita. Habang mas sinusuri natin ang mga talatang ito, mas napapansin ang mga sinadyang puwang. Parang may mga bahagi ng kwento ng creation na sadyang iniwan sa dilim. Marahil dahil sa isang panahon hindi pa handa ang sangkatauhan na unawain ang ganitong uri ng revelasyon. Pero kapag pinagsama-sama ang bawat detalye, unti-unting lumilitaw ang hugis ng isang mas malawak na realidad. Isang kwento na lampas sa karaniwang itinuturo.
Isang salaysay na kasama ang mga nilalang na makalangit, mga saksi sa pagsilang ng pisikal na mundo, at posibleng may ginampanang papel sa plano ng Diyos bago pa man humakbang ang unang tao sa lupa. Ngunit tanong, ito na ba ang nag-iisang pagkakataon na lumitaw ang mga misteryosong nilalang na ito sa kasulatan? O may iba pang mga talata na tahimik na nagtatago ng mas malalalim na pahiwatig tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, layunin, at impluwensya sa espiritual na mundo? Maaring ikagulat ito kahit ng mga bihasang iskolar dahil ang binanggit sa Job chapter 38 ay hindi nag-iisa. Paulit-ulit silang lumilitaw sa Biblia at laging sa mga mahalagang sandali. Ipinapakita nito na sila ay may mataas na katayuan at may kakaibang lapit sa may lalang. At sa pinakaunang mga kabanata ng Biblia, makikita natin ang isa sa pinaka-nakaka-curious na banggit tungkol sa kanila na matatagpuan sa Genesis chapter 6 verses 1 to 2. Ayon sa talata, nang dumami ang mga tao sa ibabaw ng lupa at nagsilang ng mga anak na babae, nakita ng mga sons of God na magaganda ang mga anak na babae ng tao at pinili nila ang ilan sa mga ito upang maging asawa. Sa ilang linya lamang, biglang bumukas ang pinto patungo sa mas malalim na misteryo. Isang tagpo na nagpapahiwatig ng ugnayan sa pagitan ng espiritual at pisikal na mundo at nagbabadya ng mga pangyayaring magbabago sa takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan. Dito natin mas malinaw na nakikita na hindi lang basta umiiral ang mga sons of God bago pa tuluyang maitatag ang sangkatauhan. Nakipag-ugnayan pa sila mismo sa pisikal na mundo. Ayon sa teksto, nakita nila ang kagandahan ng mga babae ng tao at nakipag-isa sila sa mga ito. At dito kusang lilitaw ang tanong, ang mga nilalang bang ito ay purong espiritual lamang? O meron silang anyong kayang kumilos sa pagitan ng mga dimensyon, nakakapasok sa material na mundo at nakikisalamuha sa tao? Hindi ito diretsong sinasagot ng Biblia. Pero sapat ang mga pahiwatig para pag-isipan na mas komplikado ang kanilang kalikasan kaysa karaniwang itinuturo. Kung babalik tayo sa aklat ng Job, may isa pang tagpo na lalo pang nagpapatibay sa larawang ito. Sa Job chapter 1, makikita ang isang kakaibang eksena. Ayon sa talata, dumating ang araw na ang mga sons of God ay humarap sa Panginoon at kasama nila si Satanas. Makikita rito ang isang makalangit na kapulungan, isang tunay na divine council, kung saan ang mga nilalang na ito ay may direktang access sa presensya ng makapangyarihan. Ang pinaka nakakagulat na detalye, nandoon si Satanas sa gitna nila, na para bang may hawak pa rin siyang formal na posisyon sa espiritual na hukuman, kahit siya ay nasa paghihimagsik na. Ipinapahiwatig nito na sa panahong iyon, si Satanas ay binibilang pa rin bilang bahagi ng Ben Elohim, isang revelasyong kayang baguhin ang karaniwang pananaw natin kung paano gumagana ang espiritual na mundo. May isa pang talata na lalo pang nagpapatibay sa ganitong larawan. Sa Psalm chapter 89 verse 6 sinasabi, For who in the heavens can be compared to the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened to the Lord? Sa orihinal na Hebrew, ang pariralang Sons of the Mighty ay Ben Elohim din, ang parehong terminong ginagamit para sa Sons of God. Ipinapakita nito na ang mga nilalang na ito ay nananahan sa langit at may mataas na katayuan. Bahagi sila ng isang hierarchy na lampas sa kayang unawain ng isipan ng tao. Hindi sila karaniwan, hindi sila maliliit na nilalang. Sila ay kabilang sa pinakamataas na hanay ng makalangit na kapulungan. May isa pang mahalagang detalye, ang mismong titulo nila. Hindi lang sila tinawag na angels, tinawag silang sons of God. Isang katawagang tila nagpapahiwatig ng kakaibang uri, marahil mas mataas, kumpara sa mga messenger angels na madalas nating nakikita sa mga kwento ng Biblia. Ang ideyang ito ay muling lumilitaw sa Daniel chapter 3 verse 25. Nang makita ni Nebuchadnezzar ang tatlong Hebreo na naglalakad nang hindi nasusunog sa loob ng nagniningas na pugon, sinabi niya, And the appearance of the fourth is like a son of the gods. Maraming salin ang pinapahina ang linyang ito. Pero sa orihinal na wika, muli nitong itinuturo ang isang nilalang nakauri ng Sons of God. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga talatang ito, malinaw ang pattern. Ang paglitaw ng Benet Elohim ay hindi aksidente. Lumilitaw sila sa mga kritikal na sandali bilang mga saksi, mga leader o aktibong kalahok at palaging may mahalagang papel sa makalangit na plano. Ipinapakita ng lahat ng ito na ang Sons of God ay aktibo na bago pa likhain ng tao at nagpatuloy ang kanilang pagkilos kahit matapos ang paglikha ng sangkatauhan. Mayroon silang napakalapit na ugnayan sa may lalang.
Sa ilang pagkakataon, hindi lang sila nanatiling tagamasid, direkta silang nakialam sa takbo ng kasaysayan ng tao. At dito na tayo dadating sa pinaka-sentral na tanong. Sino ba talaga ang mga nilalang na ito? Bakit tila piling-pili lang ang mga bahagi ng Biblia kung saan sila binabanggit? Ano ang tunay nilang papel sa banal na kaayusan? At bakit parang binalot ng katahimikan ang kanilang pagkakakilanlan sa loob ng napakahabang panahon? Habang mas lumalalim ang pag-aaral sa kasulatan, unti-unti tayong nakakakita ng mga piraso, maliliit na pahiwatig na tumutulong upang mas maunawaan ang kalikasan ng mga misteryosong sons of God at ang lugar nila sa makalangit na hierarchy. Sa paglipas ng mga siglo, maraming iskolar, theologian at mananaliksik ang nagsikap na lutasin ng palaisipang ito. Iba't ibang paliwanag ang iniharap tungkol sa pinagmulan at layunin ng mga nilalang na ito. Sa lahat ng interpretasyong iyon may tatlong pangunahing pananaw na madalas lumitaw. Bawat isa ay nagbibigay liwanag sa ibang aspeto ng tanong na matagal nang bumabalot sa kasaysayan. Ang una ay tinatawag na angel theory, ang pinakatradisyonal na pananaw sa loob ng Kristyanismo. Ayon dito, ang sons of God ay mga anghel na nilikha ng Diyos bago pa man likhain ang sangkatauhan. Mga anghel na may mataas na ranggo, kaya kasama sila sa mga divine council at may malayang access sa makalangit na trono. Pinatitibay ng Book of Enoch, bagamat hindi itinuturing na canonical ng maraming tradisyon. Ang ideyang ito sa pamamagitan ng kwento ng tinatawag na Watchers, mga anghel na bumaba sa lupa at kumuha ng mga babae ng tao bilang asawa. Umaayon ito sa mga talata tulad ng Hebrews chapter 1 verse 14 na naglalarawan sa mga anghel bilang ministering spirits. Makikita rin ito sa maraming salaysay sa Biblia kung saan ang mga anghel ay nagpapakita sa tao sa pisikal na anyo. Napakatotoo na napagkakamalan silang ordinaryong lalaki. Ipinapahiwatig nito na ang mga nilalang na ito ay may kakayahang gumalaw sa pagitan ng mga dimensyon, nagpapakita sa material na mundo kapag kinakailangan. Ang ikalawang pananaw ay mas radikal, ang pre-existent souls theory. Ayon sa ideyang ito, ang sons of God ay hindi mga anghel, kundi mga espiritu ng tao na nilikha ng Diyos bago pa man umiral ang pisikal na mundo. Madalas ituro ng mga tagapagtanggol nito ang mga talata gaya ng Jeremiah chapter 1 verse 5, kung saan sinabi ng Diyos na kilala na niya ang propeta bago pa ito mabuo sa sinapupunan. Sa pananaw na ito, may isang espiritual na yugto bago ang buhay sa lupa. Isang kalagayan kung saan umiiral na ang mga kaluluwa sa presensya ng Diyos bago sila bigyan ng pisikal na katawan. Kung gayon, ang sons of God na binanggit sa aklat ng Job ay maaaring ang mga sinaunang kaluluwang ito, mga saksi sa creation, na kalaunan ay isinugo sa mundo upang gampanan ang kani-kanilang papel sa kasaysayan ng sangkatauhan. At habang pinag-aaralan ang mga pananaw na ito, lalong lumilinaw na ang tanong tungkol sa sons of God ay hindi simpleng usapin ng pangalan o titulo, kundi isang susi sa mas malalim na pag-unawa sa istruktura ng espiritual na realidad na inilalarawan ng Biblia. At hindi pa rito nagtatapos ang mga posibilidad. May isa pang pananaw na mas lalo pang nagpapalalim sa misteryo, at iyon ang susunod nating tatalakayin. Ang ikatlong pananaw ay tinatawag na gap theory. At ito ang may pinakamalalim at pinakadramatikong paliwanag tungkol sa pinagmulan ng mga nilalang na ito. Ayon sa ideyang ito, bago pa likhain si Adan, may nauna ng creation. Isang sinaunang mundo na umiral, ngunit nawasak bago pa ang tagpong inilalarawan sa Genesis chapter 1 verse 2. Sa ganitong pagbasa, ang salitang Hebreo na tohu-vohu, na karaniwang isinasalin bilang formless and void, ay hindi nangangahulugang simula pa lamang ng lahat kundi resulta ng isang matinding pagkawasak, isang kataklisim na nag-iwan sa mundo sa wasak at magulong kalagayan. Kung iuugnay ito sa paghihimagsik ni Lucifer at ng 1/3 ng mga anghel, gaya ng ipinapahiwatig ng ilang theologian batay sa Isaiah chapter 14 at Ezekiel chapter 28. Kung gayon, ang mga sons of God ay maaaring mga natira mula sa sinaunang kaayusang iyon. Muling lumilitaw dito ang Book of Enoch bilang pandagdag na salaysay. Inilalarawan nito kung paanong ang 200 watchers na pinamunuan ni Samyaza ay bumaba sa Mount Hermon at nagbahagi ng mga kaalamang ipinagbabawal, metallurgy, sorcery at astrology. Mula sa hindi likas na pagsasanib na ito, isinilang ang mga Nephilim, ang mga higanting binanggit sa Genesis chapter 6 verse 4, na itinuturing ng marami bilang pisikal na ebidensya ng ugnayan sa pagitan ng dalawang mundo. Magkakaiba man ang tatlong pananaw na ito,
Bawat isa ay may sariling lakas at kahinaan. May isang detalye na hindi maikakaila. Sadyang pinananatili ng kasulatan ang isang belo ng misteryo sa tunay na pagkakakilanlan ng mga sons of God. At maaaring hindi ito aksidente. Maaaring paanyaya ito para huwag lang manatili sa mababaw na pagbasa, kundi kilalanin ang lalim at komplikasyon ng divine creation. Isang realidad na tila may iba't ibang antas ng pag-iral at espiritual na kaayusan na lampas sa agarang kayang unawain ng tao. Ang malinaw, ang mga nilalang na ito ay may pambihirang posisyon sa loob ng makalangit na hierarchy. May ginampanan silang mahahalagang papel sa plano ng Diyos bago pa man lumitaw ang sangkatauhan. Ngunit dito muling lumilitaw ang mga bagong tanong. Ano ba talaga ang layunin nila? Anong tungkulin ng ginampanan nila sa pamamahala ng kosmos? At bakit tila mas naging tahimik ang kanilang presensya matapos ang paglikha at pagbagsak ng tao? Hindi man ibigay ng Biblia ang lahat ng sagot ng diretsahan, sapat ang mga pahiwatig upang muling buuin ang bahagi ng kwentong ito. At habang mas maingat nating sinusuri ang iba't ibang talata, unti-unti nating nasisilip ang pangunahing papel nila sa divine plan. Isa sa mga pinakakamangha-manghang talata sa kasulatan ay ang Psalm chapter 82 verse 1. Isang linya na tila biglang nag-aalis ng tabing at nagpapakita ng isang bihira at maringal na tagpo. God stands in the divine assembly. He judges in the midst of the gods. Dito, ang salitang Hebrew na Elohim ay hindi tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan o huwad na Diyos, kundi sa mga makalangit na nilalang na may malaking autoridad, mga kasapi ng isang kapulungan kung saan ang Diyos mismo ang namumuno. Isa itong makapangyarihang pahayag. Ipinapakita nito na may umiiral na isang uri ng Heavenly Council. Binubuo ng mga nilalang na may administratibong tungkulin sa espiritual na pamamahala ng universo. At sa puntong ito, mas malinaw na ang kwento ng Biblia ay hindi lamang tungkol sa lupa at tao. Isa itong salaysay ng isang mas malawak na kaharian. Isang kosmikong kaayusan kung saan ang Diyos ang pinakamataas. At sa ilalim niya ay may mga nilalang na matagal nang gumagalaw, nagmamasid, at minsan ay nakikialam sa takbo ng kasaysayan. At habang papalapit tayo sa kabuuang larawan, lalong nagiging malinaw na ang misteryo ng Sons of God ay hindi isang gilid na kwento, kundi isang mahalagang piraso sa mas malawak na disenyo ng divine reality. Hindi nag-iisa ang ideyang ito. Muli itong lumilitaw sa 1 Kings chapter 22 verses 19 to 23. Dito, ikinuwento ng propetang si Micaiah ang isang pangitain. Nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono, napapalibutan ng buong hukbo ng langit. Ang mahalagang detalye sa tagpong ito ay hindi lang ang pagtitipon. May nagaganap na usapan, isang deliberasyon. Ayon sa salaysay, kinonsulta ng Diyos ang mga makalangit na nilalang kung paano ipapatupad ang hatol laban kay Haring Ahab. Ipinapakita nito ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga sons of God ay hindi lamang tahimik na tagapanood. Aktibo silang kalahok sa banal na pamamahala. Nakikibahagi sila sa mga desisyon na may direktang epekto sa mga pangyayari sa lupa. Lahat ay ayon sa kalooban ng maylalang. Pinagsama-sama, inilalarawan ng mga salaysay na ito ang isang celestial court. Isang makalangit na kapulungan na nagsisilbing mga saksi sa creation, mga tagapayo at mga tagapagpatupad ng divine plan. At sa loob ng ganitong mataas na kalagayan natin makikita sa Ezekiel chapter 28 ang paglalarawan ng pagbagsak ng isang anointed cherub. Isang nilalang na puno ng karunungan at kagandahan. Isang nilalang na naglakad sa Eden at may hawak na pambihirang autoridad. Maraming iskolar ang kumikilala sa figurang ito bilang si Lucifer bago ang kanyang paghihimagsik. Marahil isa sa pinakamataas na kasapi ng Celestial Council. Ang pag-aalsa ni Lucifer na binanggit sa Isaiah chapter 14 at pinagtitibay sa Ezekiel ay nagmarka ng isang matinding pagkabasag sa banal na kaayusan. Ang kanyang pagbagsak, kasunod ang pagbagsak ng 1/3 ng mga anghel na simbolikong binanggit sa Revelation chapter 12 verse 4 ay maaaring lumikha ng isang malaking puwang sa espiritual na administrasyon ng langit. At dito pumapasok ang isang mahalagang posibilidad. Posibleng ang paglikha ng sangkatauhan ay bahagi mismo ng plano ng Diyos upang punan ng puwang na iyon, upang magtatag ng isang bagong kaayusang administratibo sa kosmos. Sinasabi sa Psalm chapter 8 verse 5 na ang tao ay nilikhang a little lower than the angels, ngunit kinoronahan ng kaluwalhatian at karangalan. At kinukumpirma ng Genesis chapter 1 verse 28 na ipinagkatiwala ng Diyos kina Adan at Eva ang pamamahala sa buong daigdig.
Ang paglilipat ng autoridad na ito ay maaring magpaliwanag kung bakit may matinding galit si Satanas laban sa sangkatauhan. Bilang isa sa mga pangunahing sons of God, nasaksihan niya ang sandali kung kailan ang bahagi ng responsibilidad at kapangyarihang dating hawak ng makalangit na kaayusan ay ibinigay sa mga nilalang na nilikha mula sa alabok. Ang pagkawala ng posisyong iyon ay maaaring naging gatong sa kanyang pagnanais na wasakin ang plano ng Diyos. At ito ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagtukso kay Eva at paghatak kay Adan sa pagsuway. Mula sa sandaling iyon nagbago ang takbo ng kasaysayan, hindi lamang ng tao kundi ng buong espiritual na kaayusan na nakapaligid sa mundo. At sa puntong ito, mas malinaw na ang labanan ay hindi lang pisikal. Isa itong tunggalian ng autoridad, katapatan at lugar sa loob ng mas malawak na disenyo ng Diyos. Isang labanan na nagsimula bago pa man ang unang hakbang ng sangkatauhan sa lupa. Kung ganoon kalaki ang ginampanang papel ng mga sons of God bago palikhain ang sangkatauhan, bakit tila humihina ang pagbanggit sa kanila matapos noon? Isang posibleng paliwanag ay ito. Unti-unting inilipat sa tao ang marami sa kanilang responsibilidad. Kung dati ay mga makalangit na nilalang ang nangangasiwa sa creation, ang tungkuling iyon ay ipinagkatiwala na ngayon sa lahi ng tao bilang bahagi ng mas malaking layunin ng Diyos. Sa bagong kaayusang ito, nabawasan man ang direktang pakikisalamuha ng mga nilalang na iyon sa pisikal na mundo, hindi ito tuluyang nawala. Dito natin makikita na ang pagbagsak ng tao ay hindi lang isang moral o espiritual na trahedya sa lupa. Isa rin itong matinding dagok sa plano ng Diyos na itatag ang sangkatauhan bilang bagong katiwala ng creation. At dito muling lilitaw ang tanong, ang mga nilalang bang minsang napakaaktibo at makapangyarihan ay tuluyan ng nawala matapos ang paghihimagsik ni Lucifer at ang pagbagsak ng tao? O patuloy pa rin silang kumikilos, tahimik ngunit epektibo sa likod ng kasaysayan? Ipinapahiwatig ng kasulatan na hindi tumigil ang kanilang impluensya. Nagbago lamang ang anyo nito. Makikita ito sa Daniel chapter 10 verse 13, isang pambihirang revelasyon. Isang makalangit na mensahero ang nagsalaysay na siya ay hinarang ng Prince of the Kingdom of Persia sa loob ng 21 days hanggang sa dumating si Michael na tinawag na isa sa mga chief princess upang tumulong. Ipinapakita ng talatang ito na may mga espiritual na nilalang na kaugnay ng mga bansa at pamahalaan, mga nilalang na may hindi nakikitang autoridad sa malalawak na rehiyon ng mundo. Ang mga spiritual princess na ito ay tila kabilang sa sinaunang kaayusan ng mga sons of God at posible na ang ilan sa kanila ay kumampi sa paghihimagsik ni Satanas. Ipinaliliwanag nito kung bakit may matinding pagtutol na naranasan ng makalangit na mensahero at kung bakit kinailangan ang intervention ni Michael. Ang paglalarawan kay Michael bilang isa sa mga chief princess ay nagpapahiwatig ng napakataas na ranggo, isa sa mga sons of God na nanatiling tapat sa may lalang. Ang kanyang papel sa espiritual na digmaan ay nagpapakita ng isang komplikado at aktibong hierarchy na gumagalaw lampas sa kayang maramdaman ng tao. Mas tumitibay pa ang interpretasyong ito kapag tiningnan natin ang Ephesians chapter 6 verse 12. Ayon kay Pablo, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly realms. Dito malinaw na inilalarawan ng apostol ang isang digmaang hindi nakikita, isang tunggalian na binubuo ng iba't ibang antas ng espiritual na autoridad, mga nilalang na patuloy na may impluensya sa mundo ng tao sa mga paraang malalim at kadalasang hindi napapansin. Pinatitibay ng talatang ito ang ideya na kahit ipinagkatiwala na ng Diyos sa sangkatauhan ng pamamahala sa lupa, hindi kailanman tumigil ang espiritual na labanan. Ito ay patuloy na tunggalian sa pagitan ng mga sons of God na nanatiling tapat at ng mga pumili ng paghihimagsik. At ang mga terminong ginamit sa kasulatan, principalities, powers, rulers, cosmocrats, ay hindi basta simbolikong mga titulo. Ipinapahiwatig ng mga ito ang malinaw na mga antas ng autoridad sa espiritual na mundo. Tila ang mga nilalang na ito ay kabilang pa rin sa iisang uri ng mga dating tinatawag na sons of God. Ang kaibahan lang, ang ilan ay nanatiling kaayon ng banal na plano habang ang iba ay mariing sumalungat dito. Sa gitna ng lahat ng ito, may kakaibang posisyon ng sangkatauhan. Nilikhang mamahala sa pisikal na mundo pero inilagay sa sentro ng isang tunggaliyang tumatawid sa mga panahon at mga dimensyon. Si Jesus, na tinawag ni Pablo bilang the last Adam sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45, ay dumating upang bawiin ang nawala sa unang Adan.
Sa tuwing pinapatahimik niya ang bagyo, pinagagaling ang may sakit at nagpapalayas ng mga demonyo, ipinapakita niya kung ano ang itsura ng tunay na awtoridad na dapat sana'y hawak ng tao mula pa noong simula. Ipinakita niya ang uri ng pamamahalang hindi sinira ng takot, kasalanan o katiwalian. At sa pamamagitan niya, ang awtoridad na iyon ay ibinalik sa mga mananampalataya. Makikita ito sa Luke chapter 10 verse 19, kung saan sinabi ni Jesus, Behold, I give you authority to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. Ang pahayag na ito ay bumabalik sa orihinal na layunin sa Eden, ang sangkatauhan na namumuno ng may katarungan, discernment at lakas na galing sa Diyos. Mas lalo pang pinalawak ito sa Revelation chapter 20 verse 6, kung saan ipinangako na ang mga banal ay maghahari kasama ni Kristo sa Millennial Kingdom bilang mga pari at mga pinuno. Ipinapahiwatig nito ang ganap na pagbabalik ng administratibong papel na matagal nang nauugnay sa mga sons of God. At mas lalo pang nakakagulat ang revelasyon nang sabihin ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 3. Do you not know that we shall judge angels? Isang pahayag na sumasalungat sa karaniwang inaakala ng marami. Ipinapahiwatig nito na ang mga tinubos ay magkakaroon ng awtoridad maging sa mga makalangit na nilalang. Marahil pati sa mga dating tinawag na sons of God na ngayon ay naghihintay ng hatol. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng napakalawak na kosmikong dramang ito, may isang tanong na hindi maiiwasan. Tayo ba bilang sangkatauhan ay namumuhay ayon sa layuning pinagmulan natin? O inuulit natin ang parehong pagkakamali ng mga makalangit na nilalang na bumagsak bago pa tayo, ang pagpili sa pagmamataas, paghihimagsik at pagkalimot sa may lalang? Kung titingnan mula sa ganitong pananaw, ang Biblia ay hindi lang tala ng pagtubos ng tao. Isa rin itong kronika ng isang digmaang tumagal ng libu-libong taon. Isang labanang kinasangkutan ng mga nilalang na nakasaksi sa paglalatag ng pundasyon ng mundo at na sa ilang paraan ay patuloy pang nakaaapekto sa kapalaran nito. At marahil lahat ng ating natalakay ay panimulang layer pa lamang. May mas malalalim pang hiwaga sa creation. May mga kabanata ng banal na kasaysayan na hindi pa ganap na nauunawaan. Mga lihim na lubos lamang mabubuksan sa panahong tayo ay makakakilala ng ganap, gaya ng lubos na pagkakilala sa atin.